very important po or significant sa buhay ko yung gold. Dati po, nung hindi pa katulad ng buhay ko ngayon natin, yung gold po talaga yung nagsalba sa buhay namin. Paano nagsimula yung passion mo at your love for jewelry? Actually, specifically sa gold po talaga ako na-in love, nag-invest. So katulad po ng mga binanggit ko po sa vlogs ko, very important po or significant sa buhay ko yung gold. Dati po, nung hindi pa katulad ng buhay ko ngayon natin, yung gold po talaga yung nagsalba sa buhay namin. Mahilig po yung mom ko sa gold. So every time po magkakaroon po siya ng pera or ayun po nagkakaroon po siya ng sahod, ini-invest po niya sa gold. So kapag dumarating po yung time na nangangailangan po kami, for example po, nagkasakit po kami na magkakapatid or yung lolo po namin, doon po siya humuhugot sa mga gold po na in-invest niya. So doon po nakita talaga yung importance ng gold. Parang sabi ko, kapag ako rin nagkapera, in the future, mag-i-invest po talaga ako sa gold. So by that, nakikita ko po yung pinaghihirapan ko, na i-invest ko po, and alam ko na pinagpaguran ko po yung mga jewelries na yun. Are there specific types of jewelry that you're more drawn into? Are you the simple type of girl when it comes to jewelry o mas gusto niyo yung mga mas bonggahan, mas elaborate? For me po, importante sa akin na yung mga jewelries na sinusuot ko, may significance po sa buhay ko. Tulad po kung paano ko nakilala yung Amara Shia. I reached out to them kasi gusto kong magpagawa ng piece na may konektado pa sa akin. So yun po yung kanji or yung Japanese word na yume. Ibig sabihin po nun ay dream. Doon po nagsimula lahat. So gusto ko po yung mga sinusuot ko, may memories na kasama. Yung bang kapag sinuot ko, makikita nila agad na sa Janela yun, gano'n. Yung pang magiging statement ko po. So para sa akin, lahat po ng jewelries, priority ko po talaga na magkaroon po ng meaning or significance sa buhay ko. Simple lang din po, and hindi po ako mahilig sa mga extravagant. But then again, sabi nga po ni Ma'am Sheena, kung pwede naman po, then Kung meron, why not, di ba? Yeah, and then I mean, I watched your vlog last time, yung may pinagawa ka na about your parents, about kay Kevin, about sa lahat ng mga nangyayari sa buhay mo. So yeah, we have different takes on the things that we own, di ba? How would you define or how would you persuade someone, an individual, to really invest on jewelry? siguro po for me, I would use my own testimony. Tulad po nung sinabi ko kanina, sobrang laking bagay po or tulong sa amin ng mga jewelries ng mom ko, even my lola, yung mga tita ko po. Sa gold po talaga sila nag-i-invest. So, pwede ko po masabi sa kung sino man na gusto pong bumili ng jewelries, not just gold, but something po na alam nila na worth it po, na pagdaanan ng kanilang mga ganda. So, gagamitin ko po yung own testimony ko na nakatulong po sa pamilya ko po. Yung mga jewelries po na pinili ng family ko. And yun po yung ginagawa ko ngayon na yung pera ko po is I make sure na may mapupuntahan po siya. Punta ng Japan. Yes, yes. So how did, nasa plano ba talaga yung pag-vlog na yan? So how did it all start? Mag-start po sa paano po ako napunta sa Japan. I am a registered nurse here in the Philippines po. But then again, Japan po talaga is my dream country. Nauna po din yung asawa ko. So, sumunod po ako sa kanya. Hindi ko po sinabi sa family ko na hindi po ako mag-work as a nurse sa Japan. So, yung worker po ako doon. Para hindi po sila mag-worry sa akin. So, nagpunta po ako ng Japan para hindi na nila sabihin na mas malaking sweldo sa UK, sa US, kaya sinabi ko po, nurse po ako sa Japan. Tapos po nung nandun ako, syempre po, yung family ko, na-expect ko po na yung mga needs nila, mapaprovide ko. To the point na, yun nga po isang lapad na lang nakikita sa akin, equivalent doon sa less than 5,000 a month, para lang bumabigay yung needs ng family ko. So, ayun, patuloy po ako doon from June hanggang December. Doon na po dumating sa akin yung blessing na since nga po dream country ko ang Japan, I make sure na every day off ko lumalabas po ako, nag-travel po ako kahit sa tabi-tabi lang. Kasi Japan is very aesthetic, sabi nga po nila.
kahit saan ka pumunta, maganda talaga. So, binag-vlog ko po yun. Sa TikTok pa lang po ako nag-umpisa, wala pa masyadong nanonood. And then, sabi ko sa akin ng pinsan ko, bakit hindi ko ilipat sa Facebook? Sabi ko, hindi na, nakakahiya, ganyan. So, talagang pinipilit ko nila ako. One time, naisip ko, sige nga, mag-upload po ako. Gabi po yun eh. Nag-upload po ako ng gabi, and then kinabukasan, nagulat na lang po ako na nag-million views po siya. Isang video lang po yun, sa dami ng followers. Sabi ko, saan nagagaling itong mga to? And then ayun po, sinundan ko po siya ng kinabukasan. Hanggang sa tuloy-tuloy po talaga na nag-viral po yung mga videos ko. Nasa paglabas ko po, lahat ng mga Pinoy nakikilala na ako sa Japan. So, nagkaroon na po ako ng mga offers na kahit po nasa Japan ako, yung mga nasa Pilipinas, nag-reach out po na yung mga local brands. And ganun po. So, sobrang laking blessing po talaga na dumating po sa akin. To the point na, ayun nga, hindi ko na po kaya mag-work sa Japan kasi mas marami na pong dumadating sa akin. And kaya po napag-desisyonan ko pa na mag-resign na rin po doon para mas marami po akong mag-grab na opportunities para din po sa family ko na pwede ko po silang makasama while earning or while providing for them. Yun po. Alright, so that's the whole history behind Janela in Japan. Naging handa ka ba sa biglang popularity? Actually, hindi po. Sabi ko nga po, sobrang tagal po ng decision namin na mag-resign ba ako kasi mga tao parang hindi ko nagustuhan nila yung Japan eh. So parang dilemma po talaga sa amin kung uuwi ba ako or mag-resign po sa work ko. But then, nung umuwi po ako, mas nagpumpa yung mga videos ko pagka-uwi ko po. And nagulat po ako kasi akala ko hanggang Japan lang po yung mga sumusuporta sa akin, yung mga Pinoy po na nandun. Pero kahit saan po ako mapunta dito, may nakakakilala. Sobrang nakaka-overwhelm po yun. Alright, so hindi lang Japan, kumanda ka na, Janela worldwide na yan susunod. Alright. Janela, can you just invite your followers or everyone to support local crafters when it comes to jewelry? Yes, actually, isa po yan sa pinapromote ko. I would like to reiterate about this po na to support locally yung mga workers po natin or even products po natin, like Amarashia. Local brand po siya ng Pilipinas. And so yun po, I'd like to invite all of my supporters, yung mga nanonood po sa akin, to support the local brands, yung mga products po, even, lalo na po yung mga sumusuporta po sa mga Filipino workers. Growing up ba, ang tingin nyo sa gold or jewelry is parang yung investment, and now, ano na yung tingin nyo with those jewelry accessories pa rin ba, or ano na? Para sa akin po, dati, nung wala pa po ako na kahit isang piece, lahat po na nakasuot, sa ibang tao, masasabi nila, pinakasuot ng gold, mayaman yan. Pero yung family ko po, hindi po mayaman dati. Kumbaga, alam po kasi nila yung value ng gold. Na ilang beses nga po sinave pagka may emergency, gano'n, nasa-save po talaga yung family when it comes to finances, mga health issues po, na nun po, may panghuhugutan nga po na tinatawag nila pag kinakailangan. Para sa akin po, ngayon, nagbago po yung thinking ko na investment po ang gold, pero nasamahan po na ang gold po, ang jewelry po, nag-hold po siya ng memory. Nag-hold po siya ng may sentimental value po. Lalo na po kapag own design, tapos meron siyang significance sa buhay, meron siyang ibig sabihin. So gusto ko po na kapag kunyari makikita po na kasuot sa akin yung piece na yun, tapos sasabihin nila, ang ganda naman ng necklace mo. Masasabi ko, may ibig sabihin to. May something na nakabaon na memory. Ganun po. What's the best memory na pwede nyo ma-share sa amin with your, parang pinakaingatan gold or accessory? Para sa akin po, recently, yung kakapagawa ko lang po with Amarashia, it's the ictus and yung nga pong cross with a heart. It symbolizes, yung necklace po na yun, heart po siya na form po ng cross. It's from my parents' theme song, I Cross My Heart. So from that, title ng song na yun, ginawan ko po siya ng pendant. So, separated po kasi yung parents ko, annulled po sila. So parang ito na lang yung nag-hold sa akin. Every time na makikita ko yung necklace na yun, remember ko yung mga good memories ko. Nung magkasama pa yung parents ko, nung buka ko connect, yun. And the second one po is yung ictus.
symbol of Christianity. So sa akin, susuotin ko yun, hindi para iparating or itaga. I'm a Christian, something like that, mabait akong tao. But it serves as parang magpapaalala po sa akin na you're wearing that symbol, therefore you should act like one. Something like that. So it will serve as a, tagapag-alala. In terms of style ba, meron kayong parang go-to na kahit saan kayo pumunta, parang ito yung favorite ko, or parang for a specific, parang ito yung gusto kong design, or Gano'n kayo parang hindi naman ka-arte, pero gano'n kayo parang gano'n na din. In terms of using yung mga, sa mga jewelries ninyo. For me naman po, ginagawa ko, binamatch ko po sa outfit. Like for example, pag maganda na yung earrings ko, ito na kailangan ng necklace, kasi masyado ng cold yung binamatch ko po siya. So, mas madalas po, set po talaga, like this one. Gusto ko po set siya, 10 na 10 mo, ganun po. Ganun lang po ako pumili ng mga pieces.